Nagkakilala kami ni husband ko, yung sa galing ako ng ibang bansa at saka may kaibigan ako na yung friend ko, friend niya rin. Pinakilala siya ng friend namin. Kaya nag-usap-usap kami, nag-isang sama kami na table po. After nun, kinabukasan ma'am, chat na ako ng gusto ko na siya makuha yung ma'am, kita na kami, gusto kita tayo, pasyal tayo. Yun na po, ano yung nangyari. Ano ninyo kay ma'am? Bukod sa maganda ma'am, mabait, mapagbigay. Mabait din, and then masipag at saka matulungin din sa pamilya niya, tsaka hands-on din siya po, at saka marunong magluto. Napili ko siya pakasalan ma'am, noon pa lang ma'am, sa Facebook pa lang, hindi pa siya nag-abroad ma'am, bago siya nag-abroad ata noon, nakilala ko na siya ma'am, nakita ko na sa Facebook ma'am ba. Hanggang umalis na siya, tagal na hindi bumalik, wala na kami communication noon ma'am, hanggang 3 years ata yun, 4 years. Mga 4 years ata, pagbalik niya, nakita ko siya na dito na sa may pulong, nakita ko yung mga post niya. Yun, nagsimula akong open ma'am chat sa kanya. Nag-reply naman, yun, nagsimula, nandun na, nag-antos na ako, sige na ako ng chat sa kanya. Tuloy-tuloy na ma'am, nagbunga rin, hanggang nakuha ko rin siyang asawa ko hanggang ngayon. Itong taon kami magkasama na ma'am. Meron talaga ang kasalin na happy, lungkot, at saka yung stress. Pero kinakaya pa rin namin. Sa mga challenges sa pag-aasawa ma'am, meron namang meron naman pong mga challenge na bukod sa hanap buhay, kahit wala ka na kayong makain ma'am, pero kaya pa rin ma'am, kahit gagawin, kahit sa asawa mo, kailangan mo trabaho. Kahit anong ma'am, wala ko on call ako sa'yo, nagpapangsada, ang tricycle nun ma'am, sisikan ako noon sa sideline para mabuhay lang po namin yung sarili ng asawa. Masakit ma'am na wala kaming anak, kasi kaming dalawa, wala kaming anak, gusto niya magka-baby. Pero in times pag-abot ng dating ng oras ma'am, nagsalitaan kaming dalawa, wala naman tayong magawa kundi ang Diyos nang bahala kung ibigay man o hindi. Sabi ko sa kanya. Pero pag check up kami ma'am, sabi naman ng doktor na may pag-asa pa naman. Kamusta po yung dating stage po ninyo? Masaya ma'am, dahil may motorman kami ma'am na single. Pag wala kaming trabaho, yun punta-punta kami sa iba ma'am, nag-rides. Para may maibsan niya nungkot namin, yung kami lang dalawa sa bahay. Kami na magpalitan kami ng mukha. Dahil wala kaming anak ma'am ba. Ay maglabas na lang kami, yun. Rides na lang tayo, punta tayo sa iba, padagat. Thank you sa kahit mag-away man tayo, minsan pumunta na tayo sa hiwalayan pero hindi natin nasubukan kasi still pa rin kasi nagmamahalan tayo. And salamat sa pag-intindi sa ugali ko na gano'n. Pero thank you pa rin. I love you. Love you too. Salamat din dahil kahit wala tayong anak, andyan ka pa rin sa akin. Nagpapaiwan, kahit nag-iaway tayo, minsan oras lang, balikan agad sa usapan. Kahit saan man mapunta, huwag mo lang pabayaan sarili mo. Tsaka dito lang ako lagi para sa iyo. Love you. Nakita naman nag-share sa post namin, nakita ko nag-share ma'am, tapos naglabas. Sinubukan ko ito, mag-comment na share yung may mechanics. Hanggang sa nakaraan ma'am, bigla pumasok sa Facebook Messenger, hindi ko lang totoo ba o hindi. May GC ma'am pasok. Totoo pala ako. Andun ma'am, nagkaroon talaga ng lakas. Masaya ko ma'am na totoo yun. Makita may mga requirements na paniwala na totoo talaga. Salamat dahil yung nanay ko ma'am, yung tindahan dito, wala rin laman. Pinuntahan ko siya ma'am na sabi ko sa kanya, dali ka, huwag mo na mag-on-call kasi may puntaan tayo doon sa mag-challenge. Unang-unang sa lahat po, maraming salamat po kay Sir Rafi Idol, Senator Tolpo, Congresswoman Jocelyn Tolpo, lalong-lalo na po sa Hakot Queen, kay Ma'am Maricel Tolpo, na nagbigyan kami ng pagkakataon na makasali sa Hakot Challenge. Aking pasalamat po namin sa inyo at saka sa taas po at napabilang po kami. Pangpapanimula namin po ng tinda. Thank you po sa inyong family Tolpo po. 45 years na po kami kasal. May siyam na anak. Nagkakilala kami doon sa Canary Site, Pulumulok, South Cotabato. Nasa Dole, Philippines yun. Tapos, doon kami nagkakilala at sa matagal naming pagkakilala, 1981 kami ikinasal. At hanggang ngayon, kami pa rin ang magkasama. Ang kabaitan niya, yun ang nagustuhan ko. Madali ako magpapasal sa kanya, kaya baka makbuha pa sa iba. Mabait itong asawa ko. Hanggang ngayon, palagi gapon niya ako na advice, mga advice nga, mga buting advice. Diyan ako nagka-believe sa kanya. Mabait naman siya at saka maalalahanin sa pamilya. Minsan may mga bisyo pero hindi naman nagtagal na stop din. At saka matulungin naman sa mga gawaing bahay at saka sa mga anak, disiplinado. Mabait siya sa amin naman. Sa suporta ko ng gilikon sa kanila, sa panarabaho ko,
Ang trabaho ko welding lang. Ungkol lang ang trabaho ko. Mabuti kayo nasuportahan ko man sila sa pagpatapos ko ng eskwela. Mahirap po ba magpalaki ng siyam na anak? Mahirap talaga, Mahirap, ma'am. Kasi hindi mo tantiya yung isip ng mga bata as to sa paglaki. So sa sige-sige na na advice na tuturin sila. So may kanya-kanya na silang pamilya, dalawa na lang ang hindi pamilyado. Ano po yung sikreto po ninyo sa mahabang pagsasama mo? Minsan ay time din nga aaway kami, pero minsan kung mainit ang ulo, quiet na lang ako para wala nang maraming masyadong alsabalutan. Sa akin, ganun na lang. Kung mainit, cold naman ako. Hayaan ko lang siya magsige, yaw-yaw. Puro sa usapan lang. Hindi lang sa kamay. Mahirap yung kamay na. Kahit anong mangyari, hindi lang tayo mag-iwanan. Hanggang sa huli, tayo pa rin ang magkasama. Salamat, kid. Mamang. Thank you po. Sa umpisa, yung sige kami comment sa cellphone, nahikayat kami na magsali para nga baka sakali na mapili kami sa Hakot Challenge. Baka kami ang mapili. So time na napili na talaga kami, ang saya-saya namin, parang hindi namin masabi kung ano ang excitement namin. Nakita na namin na nag-message na si mga staff. Ayun, na natuwa kami, pati yung mga apo namin, di namin alam kung ano na ang nararamdaman nila kasi natuwa sila, mayroon na lukso-lukso kasi hala na napilian kita maalula sa sa Hakot Challenge Doon ko maniwala ganyan sa nangyari. Pagkita ko yung Ma'am Maricel, tama pala. Saya ko. Ma'am Maricel, nagpapasalamat ako talaga sa biyaya na binigay niyo sa amin. Sa Panginoon, maraming salamat, at saka kay Congresswoman Jocelyn Tulfo at saka kay si Rafi Tulfo. Maraming salamat talaga sa pagkakataon na napili kami. Saludo ko sa iyo. 11 years kasal po sa kanya. May 3 kaming anak. Yung dalawa is elementary at yung isa kinder. 4th year high school ako. Nagbo-boarding house po kami. Ang boarding house po namin is sa likod ng school. Bale, doon ko po siya nakita. Doon ko po siya nakilala kasi yung friend niya is nakatira rin doon sa pinagbo-boardan namin. Bale, hindi man inaasahan pero parang nagkagustuhan. Tinikot niya ako, dito. Hindi naman. Totoo yan. So, yun po. Nung umalis siya, pinuntahan ko siya. Then, nung nalaman ng parents ko is kasi bawal talaga yun. So, agarang pinakasal kami dalawa. Sabi ng mama ko, mag-stop na lang muna ako mag-school. Then, pinag-aral niya Hindi ako. ako pumayag. Kasi sabi ko, pinakasalan obligasyon ko naman kami. siya. Pinakasal na kami. Dito ako, tapos siya nag-work sa Jensa. Dalawang Pinatuloy ko boarding na lang house. po. Pinatuloy Boarding house ko yan na dito lang sa po boarding yung school. pagsuschool ko dito. Hanggang sa nakagraduate ako. Kumusta naman sir yung buhay may asawa po na nagsisimula pa lang kayo? Okay naman. Kaya naman. Pero totoo, mahirap po. Pero pag makita niyo ko kasi yung bata, yung daw wala lang. Trabaho, hospital. Worth it Survive yung naman. pagod. Medyo mahirap naman po, pero kaya naman po. Kasi nagtutulungan naman kami. Ako sa mga bata, siya sa mga gastusin. Ganun. Although, minsan talaga hindi sapat yung kinikita niya kasi Hindi minsan, yung pare-parehas. opo, hindi naman pare-parehas yung Income. nakukuha niyang income. Pero Minsan sisiraan kaya pa. naman po. Ano pa ma'am yung mga challenges po ninyo sir yung habang nagsisimula pa lang po kayo? Natural mo lang yung challenges na yun. Natural sa bilang pamilya. Pag kasi ikaw, seryoso ka sa pamilya mo, walang mahirap eh. Yun lang kapagod. Tapos puyat, kahit na hindi na ako makaupo sa tricycle ko dahil mininda ako sakit sa likod. Kasi biyahe kasi ako ng long distance. Kailangan kumita eh, kasi kapag hindi ka kumita, ihingi sa'yo yung bata, wala kang maibigay. Kawawa. Ayoko ng ganun. Kasi ako lumaki rin ako sa broken family. Ayoko yung naranasan ko, ipaparanas ko sana ko. Yun ang sinumpa ko noon. Kaya sabi ko, kahit anong hirap, hanggat kumikilos ako, kaya kong kumilos, kikilos ako. Kahit na masama pakiramdam ko, hindi ko inihiga. Kasi isipin ko, bukas, kailangan naman ng bata ng ganito. Kaya, yun ang nagpapalakas ng loob sa akin. Saka nagpapatibay. Talagang matibay talaga. Kasi, yung bata pa ako na, na ako sa hirap kasi. Sabi ko lang, kung ano yung obligasyon mo na para sa akin o iniisip mo na para sa akin, ang akin lang, i-focus mo sa mga bata. Kasi ako kaya ko alagaan sarili ko. Pinaka-importante lang yung mga bata. Itatak mo lagi sa isip mo na hanggat buhay ako, mapaglalaban kita ng kamatayan. Thank you kasi sobrang responsable mo sa
Tatlo nating anak, hindi mo sila pinapabayaan. Hindi lang sila, pati ako. Minsan, nag-aaway tayo, hindi nagkakaintindihan, pero alam mo naman yung ugali ko. Kaya, Mahal na mahal ka namin ng mga bata. siyempre, mahal na mahal ko rin kayo. Followers talaga ako ni Ma'am Maricel. Minsan sabi ko, ano kaya pakiramdam na makaranas ng ganito? Kaya nung nag-comment ako, may nag-chat sa akin, ma'am. Hindi ako agad naniwala kasi sabi ko, baka scam lang to. Pero nung kalaunan, sinabi niya sa akin na totoo talaga. Laking pasalamat ko, ma'am. Sabi ko po sa kanya. Wala ako naniwala sa kanya rito. Opo, Sabi wala ko po sa talaga kanya, naniwala sa akin. Bantay ka lang kapag scam yan, ha? Nung nakausap kami nung isa, humingi kami ng pasensya. Halos di na ako makatulong ng maayos kasi naiisip ko man sobrang excitement, yung sobrang kaba, halos naghalo na yung kwan mo, ma'am, ba, yung feelings mo, ma'am. Tapos hindi ka makapaniwala na mangyayari yun kasi first time na mangyari yun sa buhay namin. Sobrang blessed po kami, ma'am. May pasok ng year na to. Opo, January po, maganda po talaga yung pasok sa amin. Maraming salamat sa inyo pong palaro, Hako Challenge. Maraming ko kayo natulungan. Salamat ho sa lahat ng nagawa niyo pong kabutihan, lalo na kay Senator Idol. Maraming pong salamat kay Ma'am Maricel, kay Sir Rafi Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulfo. Kami po ay nagsasama sa loob na ng 10 taon. Kami po ay may 3 anak, 2 babae at saka 1 lalaki. Kami po ay nagkakilala noong 2011. Ako po ay nag-aaral noon sa Maynila ng second year or first year college. Bali ito pong asawa ko ay pamangkin ng hipag ko. Nagkakilala po kami doon sa bahay ng hipag ko kasi walang pasok nung time na yon. Bumisita ako sa kuya ko at nandun din pala siya sa bahay ng tita niya. Kaya doon po kami nagkakilalang dalawa. Kaya doon po nag-start. Doon nagkakilala kami. Text pa po yung uso noon kasi hindi pa po uso yung chat-chat noon. Text, gano'n. Ano po yung nagustuhan po ninyo, ma'am, sa asawa po ninyo? Kilala ko na kasi siya base sa kwento ng tita ko ay ng hipag ko kasi mabait daw siya, napaka-responsableng tao, mabait na anak. Nung una, nung nakita ko siya, parang wala lang hanggang sa nagka-text, nag-usap-usap through text, tawag, hanggang na na-develop na yung ko sa kanya, yung loob ko sa kanya. Kasi that time, may girlfriend ako iba dati. Bago ko siya nakilala. Tuwing weekends, pumupunta ako dun sa tita ko kasi wala namang magawa. Andun din siya, nag-usap-usap, doon na na-develop yung loob ko sa kanya. Bali, 2016 po kami ikinasal. January 16, 2016. Nung una, medyo okay pa po. Nung nadagdagan yung anak namin, yun, doon parang nakaramdam kami ng sobrang hirap ba ng buhay. Ng kung saan-saan kami nakikitira. Kasi wala naman kami sariling bahay. Basta ang hirap. Hanggang ito si tita namin, nag-offer na doon na lang kayo kasi wala naman kami kasama. Yun po. So, sir, paano po kayo nakakapag-provide sa pamilya ninyo? Pero sa pagsasaka din, tsaka pag may request na pagkakataya ng mga baboy or what may okasyon, kasal, binyag, libing, nagluluto po ako. Bali, kusinero po ako. So, nagtutulungan po kayo? Opo. Kamusta ang kita? Ang hirap. Matumal masyado kasi minsan papasok na yung anak ko, wala pagbaon kasi wala pa akong benta. So, mantay ka muna nak ng pag may bibili sa atin. Tsaka kung wala talaga, hatiran ka na lang ni Papa ng baon, gano'n. Kasi yung kita namin yan, hindi naman kami abot ng 500 a day. Titinda na naman kinabukasan, mag-aantay na naman ng may bibili para ipabaon sa mga bata. Buti nandyan si tita na yung husband ko, mga nakaalalay. Ngayon, iniisip namin yung mga bata na lang. Kahit wala na yung sa sarili namin, ma'am, basta ma-provide yung pangangailangan ng mga bata. Kahit mahirap, ma'am, inaano na lang na kailangan kayanin kasi para sa mga bata. Lalo niyan pag Lunes hanggang Biyernes, gigising ka ng alas 3 ng madaling araw para magsimula ng pagluto ng paninda. Tapos pag may oras ng trabaho sa bukirin, pagkatapos magkapagluto, iwanan ko na si Mrs., punta na naman ako doon. Sana bigyan ka pa ni Lord ng malakas na pangangatawan kasi yung hirap na pinagdaan natin ng ilang taon, grabe, saksi talaga yung Panginoon kung gaano natin yung ginapang at nalalagpasan kasi alam mo naman kung gaano kahirap yung pinagdaanan natin. Ilang bahay yung nilipat-lipatan natin para lang gusto nating makasimula. Sana huwag kang sumuko.
Sana makayanin pa natin lahat. Pangako ko sa iyo, Hana, lahat gagawin ko para masuportahan yung pangangailangan natin, mga anak natin, para maitaguyod ko kayo sa lahat ng oras. Tiwala lang sa Panginoon, kaya natin, at basta gagawin natin ang lahat para ang isipin natin ang kinabukasan ng mga bata. Di bali na sa atin na kahit hindi na natin maranasan yung mga karangyaan, basta makapag-aral lang yung mga anak natin. Habang nagpapahinga kami, nagsiselfone ako. So nakita ko yung Hakot Challenge, pupunta ng South Cotabato. So nag-comment agad ako, nag-share lahat. Sinunod ko yung mga mechanics. Tapos, parang wala sa loob ko na pagkagabi may nag-chat na for initial screening daw. Tahimik lang ako. Hindi ko pa sinabi sa asawa ko kasi parang gusto ko pag sinabi ko sa kanya na napili ako, yung sure na po kasi ayoko siyang umasa na baka hindi pa ako mapili for final na maghahakot. Nung nag-confirm na sila na ako na talaga yung isa sa napili, grabe po yung iyak ko, ma'am. Sinabi ko na sa asawa ko na ito na talaga yung pagkakataon, gagawin talaga lahat, kung lahat, anong pwedeng makuha kunin. Kasi siguro, isang beses lang ito mangyari sa buhay namin na mapili kami. So, napaka-blessed talaga, napaka-swerte kasi sa dami-dami na nag-comment, isa po ako sa napili. Kaya sobrang nagpapasalamat po talaga ako. Salamat po kay Sir Rafi Tulfo at kay Madam Jocelyn Tulfo. Sana po, i-bless pa po kayo ni Lord para mas marami pa po kayong matutulungan at mabigyan po ng bagong pag-asa. Salamat po ng marami. Ito po ay malaking blessing sa amin ngayong 2026. Kay Senator Rafi Tulfo, Sir, maraming salamat po. Tsaka kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, Madam, maraming salamat po. God bless Tulfo family. Ilang years na po kayong kasal? 15 years na po ngayong April. Nung 2007 po, nagtatrabaho po ako sa palengke. Yung kasama ko po sa trabaho, kaibigan po ng ex niya. Tapos nagkasalubong sila, dumaan po siya kasi yung pinagtatrabuho niya po, malapit lang po dun sa pinagtatrabahuhan ko din. Tinanong niya yung kasama ko sa trabaho na kamusta na yung ex niya daw. Sabi niya okay lang, tapos humingi po siya ng number. Wala pong number, yung number ko pong binigay niya. Kaya tuwing gabi po, nagte-text po siya sa akin. Akala niya ako yung ex niyo po. Sinabi ko po sa kanya na hindi po talaga ako yung ex niya. Nakachat niya po. Kaya parang sinumbatan niya po ako na bakit daw ako nagpanggap na ex niya daw. Habang tumatagal po na pag-communication namin, bali nahulog din po kami sa isa't isa. Ano po yung nagustuhan po ninyo sa isa't isa, ma'am? Dito po sa kanya kasi mabait po. Talaga, napaka-caring po. Tsaka magaling na tatay po, provider po talaga kahit may sakit po siya. Every 2 months po, nasa ospital po kami nagpapasalin ng kanyang tugo kasi wala pong gamot yung sakit niya po na napaka-rare po. Tanging lang po, bone marrow transplant. Pero paglabas po namin ng ospital, talagang 2 araw pa lang nakalabas na ospital. Nagtatrabaho na po siya kaagad. Hindi po niya pinapabayaan po yung pamilya niya po. Provider po talaga. Tsaka hindi po niya gusto na hindi po kami makasamba po. Dapat po, linggo-linggo nagsasamba po talaga kami. Sige lang po. Basta kaya ko pa. Hindi pa ako makakaramdam ng pagod. Para po sa pamilya ko, gagawin ko pong lahat. Para mapunan ko lang yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. At saka pag malaman ko na parang madali na ako mapagod, pahinga lang muna konti. Tapos pag may contact ng kailangan po magtrabaho, sa hirap ng buhay. Kung lang po meron, yun lang po yung pinagkakasya namin. Basta po, masolve lang po namin yung pangkain araw-araw at saka po yung mga pang-allowance ng mga bata sa pag-aaral po, okay na po. At saka po, pag may, pag meron pong extra, nagtitipid po talaga kami para po sa namin sa pag-hospital niya po pagka 2 months na naman. 2 months po. Kasi malaki po yung ginagastos po namin every 2 months po. Bumibili po kami ng dugo, 1.8 po per bag. Yung sinasalin sa kanya po, mga 5 to 6 bags po talaga. Kaya maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa amin kahit na mahirap at may sakit ka. Maraming salamat dahil pinadama mo sa amin na kami yung buhay mo, na basta andito lang ako lagi sa tabi mo kahit anong mangyari. Tutulungan kita hanggang gumaling ka sa sakit mo.
At saka, sana wag mo isipin, wag kang magpaka-stress sa kung ano man ang darating pang mga pagsubok sa atin kasi andyan naman palagi ang Ama na gumagabay sa atin. Hindi naman tayo pinapabayaan. Kahit mahirap tayo, hindi naman tayo nakaranas ng gutom kahit minsan. Kasi palaging nagpo-provide siya. Yan na yung isipin mo palagi. Mahal na mahal kita. Maraming salamat kasi sa lahat ng mga pinagdaanan ko, yung una sa sakit ko, andyan ka palagi. Hindi mo ako pinapabayaan. Ikaw yung laging andyan. Ramdam ko rin to. Na mahal na mahal mo ako. Maraming salamat sa iyo. Nagulat po ako kasi siya man lang po nag-comment. Sinabi niya sa akin, noong una po, parang hindi pa ako maniwala. Akala niya po scam po kasi marami pong scam na Binawan po kami ng GC na Hakot Challenge. Yun, napakasaya namin kasi legit pala. Matagal na po ba kayong followers po nila Senator Raffy at Ma'am Maricel? Opo, si Idol Raffy po talaga yung namin mula pa dati. Nanonood kami ng mga programa niya po. Tsaka po nito lang mga last year, nalaman po namin na si Ma'am Maricel nagpapahakot po na sa iba't ibang lugar. Nagko-comment din po kami at nagsishare na sana dito din sa amin meron pong ganyan, makarating kayo dito. Kayong po, nagulat lang po kami na may nag-text po sa akin na nanalo kami, isa kami sa napili. Yung binigay po na chance sa amin, hindi po namin sasayangin. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po, Ma'am Jocelyn, Ma'am Maricel at Senator Raffy Tulfo. Napakalaking biyaya na ibinigay sa amin. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Isa po akong nagsasaka. 11 years na po kami nagsasama ng aking asawa. May 2 po kaming anak. 2013 po, doon po kami nagkakilala na aking asawa sa pinagtatrabahuhan namin sa isang kumpanya. At doon po ay nagsimula tukso. Una, hindi po kami nagliligawan. Yun po lang. 2013, May, pumunta po siya sa bahay. Kasama po yung kasamahan namin sa trabaho. At doon po nagsimula na nagkakilala kami. Unti-unti, araw-araw nagkikita. Siyempre, isang trabaho lang po. Nagtatrabahuhan namin. At doon na po nagsimula na liligawan na. Nangligaw po ko sa kanya through mga chat, text. Saka nung one time, sinabi siya sa akin na pupunta daw siya ng Coronadal. Agad po naman ako sumama para samahan siya na may bibilihin daw po siya. Yun po, nanood kami ng sine hanggang doon po nagsimula. Tapos sinusundok po siya sa kanilang bahay. Ganun po. Saka sa kwan lang din niya ako sinagot sa telepon. Saka Ano po yung pagkakasabi niyo sa text? na Seryoso daw siya. gusto ko po siya. Seryoso ako eh. Noong unang nabuntis ako, hindi po yan nabuo. Kasi inoperahan po ako, nagka-ectopic po ako noon. Kaya siguro parang na-hopeless kami na baka hindi na ako makaanak. Kasi inoperahan, kinuha yung isang tubo ko. Kaya nagkaroon kami ng dapat mag-ingat na para mabuntis. Yun. Minsan may mga tampuhan, may mga ganun po, hindi naman po yun maiwasan. Pero inaayos din po namin kaagad para hindi na po lumala. Sobrang salamat sa pag-aalaga sa amin, sa pag-intindi minsan matigas din ang ulo ko, may pasaway minsan. Sobrang salamat po talaga. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa pag-intindi rin sa ugali ko. Gusto ko lang na mapaligaya at mapasaya ang ating pamilya na malampasan ang mga pagsubok. Maging matatag lang tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kahirapan lalo na. Sana intindihin mo yun. Mahal-mahal ka namin ng mga anak. Hindi kami makatulog. Ilang araw hindi kami makatulog nung nabalitaan namin na na tinext kami na kayo ang isang napili na maghakot challenge. Hindi na kami makatulog. Tapos plano na ano ang unahing pulutin o hakotin. Aside po sa nagsasaka pong aking asawa ay ipapatayo po namin na sari-sari store para makatulong sa pang-araw-araw namin kabuhayan po. Kay Sir Idol Raffy po, sobrang salamat po talaga na isa po kami sa napili. Kay Ma'am Congresswoman Jocelyn Tulfo at saka kay Ma'am Maricel Tulfo po na pinili po nila kami na maging kaisa po dun sa Hakot Challenge. Sobrang salamat po talaga at God bless you po. Hindi po namin ni-expect, first time po sa aming buhay ang ganitong pangyayari po na makasali kami sa Hakot Challenge ng Tulfo family po. Sobrang salamat po sa inyo.
God bless po. Hello from the beautiful city of Coronadal here in South Cotabato. So, nandito po ako ngayon for the Hakot Challenge Valentine's Day Edition. Nandog sa atin ni Senator Idol Raffy Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Namili po tayo ng 14 provinces na may 6 winners each province para mag-Hakot Challenge ngayong Valentine's Day. So, mag-Hakot Challenge na tayo sa Coronadal City, South Cotabato. Same rules po tayo, 3 minutes and then the last minute, yung mga asawa po nila ang tutulong sa kanila ngayong Hakot Challenge Valentine's Day Edition para maumpisahan na po natin ang Hakot Challenge dito sa South Cotabato. Again, gusto kong pasalamatan, of course, Congresswoman Jocelyn Tulfo at Senator Idol Raffy Tulfo. Let's do the Hakot Challenge here in South Cotabato. So, Madam at Sir, pwede nyo na pong ispin ang Hakot Challenge Ruleta. Plus 1 minute. Plus 1 minute hakot. So, instead of 3 minutes, 4 minutes ang magiging total na hakot time nila. 20,000! 15,000! 15,000. Tablet. Congratulations. Tablet. Congratulations. Plus 1 minute hakot. So, 4 minutes total ang hakot po nila. Cellphone. Congratulations, cellphone. In 3, 2, 1, go! Ayan, so syempre kaya po tayo lahat nandito dahil bilin ni Senator Raffy at ni Congresswoman na dahil Valentine's Day, syempre, maliban sa Hakot Challenge, ang Valentine's Day ay dapat sineselebrate. So kaya po tayo nagpa-makeover at kaya po tayo may dinner date. At syempre, hindi po kompleto ang Valentine's kung wala ang flowers. At mula po sa Tulfo family, kay Senator Raffy, Congresswoman, sa akin po, at syempre sa kapatid ko po na si Ral,
Happy Valentine's Day po sa inyo at mag-enjoy po kayo ngayong gabi.